Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Ngayon mga ka-solar ay itong nakikita natin na inverter ay isang hybrid inverter pa rin, no? Pero parang ang appearance niya ay parang hitsura ng 5 kilowatts at saka 6 kilowatts. Pero ito ay isang new version ng 8 kilowatts na. 8 kilowatts na hybrid on and off grid. At yan, nagpa-function na nga. So, ipapakita ko lang yung kanyang kaibahan kumpara doon sa dating 8 kilowatts na hybrid on and off grid na inverter. Okay, malaki ang changes niya at mapagkakamalan natin na 6 kilowatts nga ito. Dahil unang-una, pagdating dito sa battery terminal ay medyo lumiit yung portion at yung dati, merong glass cover yan sa positive at saka negative. So ngayon, open, wala, at merong magnetic core, no? Yung ferrite, para maiwasan yung electromagnetic interference. At pagdating naman sa PV cable connection, eto, kaparehas pa rin naman yung principle na ginamit doon sa 8 kilowatts kasi merong terminal blocks dito na doon natin pinapasok yung ating dulo ng PV cable, no? Pero dito nakaparallel na yon dahil yon ay 8 terminals yon, dalawa sa positive ng PV1, dalawa sa negative ng PV1, dalawa sa positive ng PV2 at dalawa din sa negative ng PV2. So ganun din yan, magkakasama na rito, no? At kung titingnan natin yung MC4 doon sa 8 kilowatts, walang MC4 na ganito kasi ang meron lang ganito ay yung 6 kilowatts at 5 kilowatts. At kung makikita ninyo, naka-parallel na itong sa PV1, bali 2 pairs sa PV1 at yan din sa PV2. Kaya 8 MC4 yan, negative at saka positive, kaya 4 na pairs. So yan ang isa sa mga major difference niya. Pero pagdating dito sa saksakan ng ating CT sensor, makikita natin na parehas dun sa 6 kilowatts. Kasi dun sa 8 kilowatts, ang pinaglalagyan natin ng CT sensor dun ay yung number 5 and 6. 5 and 6 na terminal block, no? So dito ay kagaya ng 6 kilowatts dun sa tapat ng H and M. So number 3 and 4 ang paglalagyan natin ng CT sensor. So, kung familiar kayo sa 6 kilowatts at 5 kilowatts, ay halos parehas lang din ito. Okay? At dito naman, wala namang nagbago sa AC output and input, kagaya niyan sa gen port, line, neutral, ground, din sa load, at saka sa grid side, line, neutral, ground. Okay? At pagdating sa PV switch, ay medyo ganun pa rin, nasa gilid. At yung sa 8 kilowatts, itong PV switch niya dati ay kulay green na push button, yung PV switch niya ngayon medyo mas maliit lang at least mayroong yung icon ng on at saka off. So kung naka-horizontal, kagaya nito, ibig sabihin naka-on yan. At kung naka-vertical naman, pataas, ibig sabihin naka-off yon. Yan yung PV switch ng 8 kilowatts ngayon. At isa pa sa kapansin-pansin, yung heatsink. Ayan. Medyo mas manipis na ngayon yung heatsink. At dati, merong maliliit na fans dito sa gilid. At sa ngayon, makikita natin nasa ilalim na yung dalawang fans na yan. Medyo maliit lang yung isa, tapos mas malaki yung isa doon, So, binubuga niya, kinukuha niya yung lamig mula dito, palabas. Papunta rito sa taas. Yan ang heatsink niya ngayon. Isa pa sa major difference niya ngayon, itong bracket. Mas napadali nating ilagay ngayon dahil ang bracket niya ay kaparehas lang doon sa 6 kilowatts at 5 kilowatts. Yan yung sistema ng paglalagay natin na kayang-kayang gawin kahit isang tao lang. Unlike doon sa 8 kilowatts, madalas niyan, 2 tao ang magtutulong kasi dito sa ilalim may 2 holder yan at ganun din sa taas may 2 holder. So, hindi mo pwedeng isampa yung inverter na
hindi pa nakabaon yung mismong expansion bolt. So dito, isasabit na lang. So, naka-hang type yan. O, pagdating dito sa label, ayan, ay pares din naman yan. Ito rin, walang pinagkaiba yan. Dahil nga 8 kilowatts. At pares na parehas ito dun sa 6 kilowatts kasi mayroong chassis ground lagayan dito. At karagdagan lang dun sa battery cable, no? Dati, ang pasok ng battery cable natin ay nandito, dun sa dating 8 kilowatts. Ito yan. Tsaka isang malaking bilog lang yun na gland. Ngayon, dalawa na. Positive at tsaka negative. So, magkahiwalay na yan ngayon. So, yan ang major difference niya. Tingnan natin yung laman, ganun pa rin naman. Pagdating sa software, parehas lang din dito. Yung CT ratio natin, parehas lang, 2,000:1. And sa grid, ayan, dahil ito naman nito, pwedeng mabago through updating ng firmware. Sa GenPort, ayan, parehas lang sa GenPort. So itong GenPort nito, pwede tayong kumuha rito ng power using smart load output, no? Pwede tayong maglagay dyan ng heavy load. May certain number of power lang. Ayan, kaya kailangan itataas natin to. Tapos ititik mark natin yung smart load output. So kung aabot ng 2 kilowatts or more than 2 kilowatts, depende sa setting, ano, yung total power mo ay pwedeng papagana yung smart load dyan. Na pala mga ka-solar, no, bago tayo magtapos. Yung 8 kilowatts, dalawang portion ito. Dito, pwede mo siyang baklasin ng buo. At dito sa wire box, pwede rin baklasin ng buo. Ngayon, iisa na. So, medyo challenge na magpalit ng LCD para dito sa 8 kilowatts kasi magbubukas ka galing dito sa likod. Ayan. Then, itong portion na white na to, ayan, ay tatanggalin mo ng buo para mapalitan mo. If in case na kailangan palitan yung LCD. So, kung may nakikita pa kayo na ibang changes mula sa old na 8 kilowatts, ay pwede nyo i-comment dyan sa baba. At titingnan natin para pag ni-revisit natin yung itong 8 kilowatts na inverter, ay maidagdag natin sa informasyon na nauna nating naibigay. So, yun mga solar, muli maraming salamat sa panonood. At usap tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong solar, si Solar Renz.